Magandang gabi po, Brother Ili. May nais lang ako itanong para sa iyo bilang leader ng iglesia. Nais ko ipaabot sa iyo ang aking katanungan. Ang tanong ko, bilang leader ng simbahan, anong naihanda mong turo patungkol sa darating na tribulation para sa iyong mga membro? Yun lang po. Maraming salamat po. Kung iisipin mo, kapatid, ayoko lang sanang banggitin ito. Pero, total, andyan ka na rin lang. Hindi naman mangyayari sa atin yung Great Tribulation eh. Yung Great Tribulation, mangyayari yon pagkatapos pa ng 1,000 taon. Hindi sa panahong ito mangyayari yon. Pagkaagaw sa mga hirang, aagawin. Pagkatapos agawin, maghahari sila kasama ni Kristo sa 1,000 taon. Pagkaraan ng 1,000 taon, sakalang magaganap o sa malapit na katapusan ng 1,000 taon, sakalang magaganap yung tribulation eh. Babasahin ko sa iyo, 24:29 ng Mateo. Datapwat karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon, ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag at mangalalaglag ang mga bituin mula sa langit at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. At kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagayoy, magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa. At makikita nila ang anak ng tao na napariritong sa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Kung napansin mo, kapatid, karakarakang pagkatapos, immediately after the tribulation of those days, the sun shall be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven. Kawakasan na yun eh. Pagkatapos ng tribulation, kawakasan na, magkakahulog na mga bituin sa langit, at magsisitaghoy ng mga tao. Yun ang mangyayari, karakarakang pagkatapos ng kapighatian. Ibig sabihin, yung kapighatian mangyayari dun sa katapusan na ng panahon. Sa ating panahon, hindi yun mangyayari kasi ang hinihintay natin ngayon, yung pag-agaw. Kung kailan, aagawin yung mga binuhay na mag-uli, tapos, saka yung mga buhay na natitira na naglilingkod sa Diyos, aagawin. Pagka nabuhay na mag-uli, yung unang pagkabuhay, maghahari pa sila sa 1,000 taon. 24 ng Apokalipsis. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. At sila'y nangabuhay, o pagkatapos ng pagkabuhay, o resurrection, yung una, maghahari silang kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Yun ang nakasulat. Kaya kapatid, ang hinihintay natin ngayon, yung pagkabuhay na mag-uli, at saka yung pag-agaw, yung unang pagkabuhay na mag-uli. Pagkatapos na mabuhay mag-uli, aagawin yung mga maliligtas. Magsasalubong ang Panginoon at yung maliligtas doon sa alapaap. Mag-uumpisa ngayon ang 1,000 taon na paghahari ni Kristo at ng mga binuhay na mag-uli. Kaya
hindi ngayon mangyayari yung Great Tribulation, kapatid, o yung malaking tribulasyon na darating sa sangkatauhan. Mangyayari yon pag natapos na yung matatapos na o malapit nang matapos ang 1,000 taon. Doon mangyayari yon. Hindi pa naman nag-uumpisa yung 1,000 taon eh. Mag-uumpisa lang kasi yon pagkatapos ng unang pagkabuhay na mag-uli. At yung tribulation na yon, doon na yun sa bandang huli, kapatid. Kung kailan malalaglag ang mga bituin, mawawasak na ang sanlibutan, ang universo, gaya ng sinabi ni Pedro sa 2 Pedro 3, versikulo 10. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Ang sabi ni Pedro, ang langit mapupugnaw sa matinding init. Ang lupa at ang gawang nasa lupa, pawang masusunog. Yun na yung katapusan na sinabi ni Kristo na kara-karakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon, magdidilim ang araw, ang buwan di na magbibigay ng liwanag, mga lalaglag na ang mga bituin mula sa langit. Yung pagkatapos ng kapighatian, wakas na ng universo yun kapatid. At doon na mangyayari yung mawawala na ang langit at lupa, mahahayag ngayon yung trono ng Diyos na yun na yung final judgment o ang huling paghuhukom. 20 Gs ng Apokalipsis. At ang diablo na dumaya sa kapatid na Daniel. 20:11. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi, at ang nakalukluk doon, nasa kaniyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas, at walang nasumpungang kalalagyan nila. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Yan na yung huling paghuhukom, kung kailan mawawala na yung langit at lupa, ang mahahayag na yung malaking luklukang maputi ng Diyos. Nakita ko, sabi ni San Juan, malaking luklukang maputi ang nakalukluk doon. Sa harapan niya, ang lupa at ang langit tumakas. Walang nasumpungang kalalagyan nila. Tapos nakita niya yung mga patay, maliliit, malalaki, nakatayo sa harapan ng luklukan. Yan na yung final judgment o ang paghukom. Mangyayari yan, kapatid, pagka nawala na ang langit at lupa. Kailan naman mawawala ang langit at lupa? Karak-karakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon. Yung lupa at langit masisira. Immediately after the tribulation. Kaya yung tribulation, mangyayari yun dun sa bandang huli na ng kasaysayan ng mundo. Sa panahon natin, ang hinihintay natin, hindi yung tribulation. Ang hinihintay natin ay yung pagkabuhay na mag-uli ng mga patay at yung pag-agaw. Yun ang pinakamalapit sa atin, hindi ang tribulation. Sana naunawaan mo, kapatid na Elpidio. Salamat, Brother Ili. Tama ang sagot mo at maraming salamat po. God bless you. God bless you also. Magandang gabi po, Brother Ili. May nais lang ako itanong para sa iyo bilang leader ng iglesia. Nais ko ipabot sa iyo ang aking katanungan. Ang tanong ko, bilang leader ng simbahan,
anong naihanda mong turo patungkol sa darating na tribulation para sa iyong mga membro? Yun lang po. Maraming salamat po. Kung iisipin mo, kapatid, ayoko lang sanang banggitin ito. Pero, total, andyan ka na rin lang. Hindi naman mangyayari sa atin yung Great Tribulation eh. Yung Great Tribulation, mangyayari yon pagkatapos pa ng 1,000 taon. Hindi sa panahong ito mangyayari yon. Pagkaagaw sa mga hirang, aagawin. Pagkatapos agawin, maghahari sila kasama ni Kristo sa 1,000 taon. Pagkaraan ng 1,000 taon, sakalang magaganap o sa malapit na katapusan ng 1,000 taon, sakalang magaganap yung tribulation eh. Babasahin ko sa iyo, 24, 29 ng Mateo. Datapwat karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon, ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag at mangalalaglag ang mga bituin mula sa langit at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. At kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagayoy, magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa. At makikita nila ang anak ng tao na napariritong sa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Kung napansin mo, kapatid, karakarakang pagkatapos, immediately after the tribulation of those days, the sun shall be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven. Kawakasan na yun eh. Pagkatapos ng tribulation, kawakasan na, magkakahulog na mga bituin sa langit, at magsisitaghoy ng mga tao. Yun ang mangyayari, karakarakang pagkatapos ng kapighatian. Ibig sabihin, yung kapighatian mangyayari dun sa katapusan na ng panahon. Sa ating panahon, hindi yun mangyayari kasi ang hinihintay natin ngayon yung pag-agaw. Kung kailan, aagawin yung mga binuhay na mag-uli, tapos, saka yung mga buhay na natitira na naglilingkod sa Diyos, aagawin. Pagka nabuhay na mag-uli, yung unang pagkabuhay, maghahari pa sila sa 1,000 taon. 24 ng Apokalipsis. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. At sila'y nangabuhay, o pagkatapos ng pagkabuhay, o resurrection, yung una, maghahari silang kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Yun ang nakasulat. Kaya kapatid, ang hinihintay natin ngayon, yung pagkabuhay na mag-uli, at saka yung pag-agaw, yung unang pagkabuhay na mag-uli. Pagkatapos na mabuhay mag-uli, aagawin yung mga maliligtas. Magsasalubong ang Panginoon at yung maliligtas doon sa alapaap. Pag-uumpisa ngayon ang 1,000 taon na paghahari ni Kristo at ng mga binuhay na mag-uli. Kaya hindi ngayon mangyayari yung Great Tribulation, kapatid, o yung malaking tribulasyon na darating sa sangkatauhan. Mangyayari yon pag natapos na yung matatapos na o malapit nang matapos
ang 1,000 taon. Doon mangyayari yon. Hindi pa naman nag-uumpisa yung 1,000 taon eh. Mag-uumpisa lang kasi yon pagkatapos ng unang pagkabuhay na mag-uli. At yung tribulation na yon, doon na yun sa bandang huli, kapatid. Kung kailan malalaglag ang mga bituin, mawawasak na ang sanlibutan, ang universo, gaya ng sinabi ni Pedro sa 2 Pedro 3, versikulo 10. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Ang sabi ni Pedro, ang langit mapupugnaw sa matinding init. Ang lupa at ang gawang nasa lupa, pawang masusunog. Yun na yung katapusan na sinabi ni Kristo na kara-karakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon, magdidilim ang araw, ang buwan di na magbibigay ng liwanag, mga lalaglag na ang mga bituin mula sa langit. Yung pagkatapos ng kapighatian, wakas na ng universo yun kapatid. At doon na mangyayari yung mawawala na ang langit at lupa, mahahayag ngayon yung trono ng Diyos na yun na yung final judgment o ang huling paghuhukom. 20 Gs ng Apokalipsis. At ang diablo na dumaya sa kanila. No, kapatid na Daniel. 20:11. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi, at ang nakalukluk doon, nasa kaniyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas, at walang nasumpungang kalalagyan nila. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Yan na yung huling paghuhukom, kung kailan mawawala na yung langit at lupa, ang mahahayag na yung malaking luklukang maputi ng Diyos. Nakita ko, sabi ni San Juan, malaking luklukang maputi ang nakalukluk doon. Sa harapan niya, ang lupa at ang langit tumakas. Walang nasumpungang kalalagyan nila. Tapos nakita niya yung mga patay, maliliit, malalaki, nakatayo sa harapan ng luklukan. Yan na yung final judgment o ang paghuhukom. Mangyayari yan, kapatid, pagka nawala na ang langit at lupa. Kailan naman mawawala ang langit at lupa? Karak-karakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon. Yung lupa at langit masisira. Immediately after the tribulation. Kaya yung tribulation, mangyayari yon dun sa bandang huli na ng kasaysayan ng mundo. Sa panahon natin, ang hinihintay natin, hindi yung tribulation. Ang hinihintay natin ay yung pagkabuhay na mag-uli ng mga patay at yung pag-agaw. Yun ang pinakamalapit sa atin, hindi ang tribulation. Sana naunawaan mo, kapatid na Elpidio. Salamat, Brother Ili. Tama ang sagot mo at maraming salamat po. God bless you. God bless you also.